Bring him home. Ito po ang sigaw ng maraming Pilipino saan mang panig ng mundo na gusto nang mapauwi si former President Rodrigo Roa Duterte pagkatapos po kinidnap ni Bongbong Marcos at ipinadala sa dahig. Yan po ang ating mga dasal at kahilingan. Pero kakaiba po itong ipinaglalaban ni na Senator Robin Padilla, literal na talagang gusto po nilang mapauwi si former President Duterte, hindi lang po sa salita kundi may kasamang gawa. Sumugod po sila ngayon sa Supreme Court kasama ang mga Duterte diehard supporters. Literal, malitang perma ang dala po ni Senator Robin Padilla sa Korte Suprema. Ito po yung kanilang pangangalap ng perma, yung Tay kami naman. Ito po ay mga legit na mga perma upang hilingin sa Supreme Court na aksyonan na po ang mga petisyon ng mga Duterte na resolbahin na itong nangyayari kay former President Duterte na pagkidnap sa kanya at ipinadala sa daig. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At Bisdak Historiador po, pangalawang YouTube channel ko po, pa-subscribe din po. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang pagsugod po ni Senator Robin Padilla kasama ng mga DDS diyan sa Korte Suprema. Alam niyo po, napakaganda po ang mga hakbang na ito. Dahil ito po ay malinaw ang kanilang panawagan na dapat aksyonan hula ang kanilang petisyon ng mga Duterte patungkol po sa kalagayan ni former President Duterte na kinidnap po ng gobyernong Marcos at ipinadala sa dahig na hanggang ngayon wala pong ginawa ang Korte Suprema. Makakauwi na nga ba si former President Rodrigo Roa Duterte? At papakinggan na ba ng Korte Suprema ang hiling ng maraming Pilipino? Narito po yung mga kaganapang ito. Panoorin po natin. Yan o. Kasama si Mukausog, Yan o. Robin Padilla. Ayun na. Bring him home! 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 Dala ako malita! Malita talagang dala, oh. Sen, tayo, sen, no? Sir, dito tayo. Sen, tayo. Grabe, maskot lang yan. Apo. Isipin mo, maskot pa lang ni Tatay Digong, pinagkakaguluhan na ng maraming Pilipino. Bring him home. Pero si Bongbong Marcos, kahit utang ina, pumunta sa ibang lugar, hindi pa nagkakaguluhan, anak ng kagwang. Pero itong si Tatay Digong, sinabi nila, tatay niyong karton. Ayan, nag-improve na po kami. Meron na talagang mascot na mukha ni former President Duterte. Naglalakad ho talaga yan, hindi ho karton yan. Sa Supreme Court. Oh, buka tayo, buka. Kasama namin si Sen. Robin na nakasuporta sa amin since day one. This is our movement of everyone na naniniwala na dapat itama na ang maling nangyayari sa bansa. At ano po hindi pa po itong marami pa pong dadating na pirma, hindi pa po natatapos. Kasama si Pael doon, oh. Ayan. Ayan po yung mga kaganapan po noong sumugod po sila. Former President, tanga na Senator Robin Padilla sa Korte Suprema kasama ang mga DDS at hindi pa daw yan ang kanilang mga nakakalap na perma. Pasiuna pa lang, mayroon pang second batch po kasama rin si Pael doon. Tingnan mo, may mascot na si Tatay Digong eh. Antindi, bayani. At pakinggan ho natin ang pahayag dyan sa mga ganapang yan ni Senator Robin Padilla na rito. Nandito po kami muli para dalhin po namin sa ating kataas-taasang hukuman ang mga nakalap po naming pirma
mga kababayan po natin na humihiling na sana po ay desisyonan na ng ating mga hukom yung amin pong hiling na patungkol po sa ating dating Pangulo na Rodrigo Roa Duterte. May dala po kami na 304,000 na mga pirma. Balilan na po yung Hapon po sa inyo, sumayin niyo ang kapayapaan. Bring him home! Bring him home! Bring him home. Ang tanong dito, nakakalap na ng maraming perma itong movement na ito at ipinasa nila sa Korte Suprema. Papakinggan kaya ng Korte Suprema? Kasi yung petisyon labang kay Tatay Digong hindi pinapakinggan. So ngayon meron na namang request, petition na dapat ay gumalaw na ang Korte Suprema. So ano ho ang mangyayari dito? Hanggang dito na lang tayo, petition ng petition. At papakinggan ba ng mga maestrado itong hiling ng maraming Pilipino? Kasi ayon kay Senator Robin Padilla, ay 300,000 po ito. Perma po ito. Lehitimong mga perma ng mga tao. Pakinggan natin po ang kanilang press con patungkol po dyan. Narito. Po sa lahat, assalamualaikum mga mahal kong kababayan. Gusto ko munang sabihin na ako ay nagkakaroon ng matinding inspirasyon sa inyong lahat. Maraming salamat po. Alam nyo, ito hong pagpipirma na ito lang ho yung klase na yung papel, pag tinignan mo, nandun yung pangalan mo, nandoon kung gusto mong ilagay, kung saan ka makokontak, andun ang ID number mo, at andun din ang pirma mo. Ibig sabihin, totoong tao ka. Hindi po ito yung dating na, o ito, bibigyan ka ng papel, pipirma ka lang doon. O yung 10 tao ang pipirma, isa lang. 20 tao ang pipirma, isa lang. Hindi po. Hindi po nila pinapayagan na walang ID. Pati po ako. Nung pumirma ako, kailangan ipakita ko yung ID ko. At lahat po ng pumirma dito, may ID na pinakita. Ibig sabihin, ikaw po ay tunay na Pilipino! Para po sa ating... Parang ang tanong ko, meron silang mga attachment na mga ID, Xerox, no? Kaya sabi ni Idol Robin Padilla, lahat po ng mga pumirma dito ay pinapakita yung kanilang mga ID. Pati daw siya ay pinapakita. Naka-attach ba yun sa mga pirma na nakalap nila yung mga ID na yun? Kasi, siyempre, i-verify yan ng ng Korte Suprema. So, malamang nandun, pati ID number, sabi ni Idol Robin Padilla. Kaya sa mga sumali dito, very good po kayo. At maraming salamat sa inyong pagsuporta. Pero sa bayan kasi namin, hindi nakarating. Pero anyway, mayroon pa daw second batch. So, pag mayroon pong pupunta sa inyo, tandaan nyo na lang po ang mga mukha nito na mga DDS na nangangalap ng perma. At sila po yung tunay. At huwag basta-basta po pipirma pag kayo po ay nagdududa. Baka kasi magamit ho ito ng ibang mga mapagsamantala, mga kalaban ng mga Duterte. Pero ito legit. Sabi ni Idol Robin Padilla, nagpakita po sila ng mga ID. Tuloy po natin. Mga kababayan na nanonood ngayon, mga mahal kong kababayan, napakahalaga po nitong hakbang na ito. Dahil ito po ay kasama sa ating konstitusyon. Yung boses ng bayan. Tandaan po ninyo, ang boses ng tao. Ito pong ginagawa ninyo sa lahat po ng pumirma, sa lahat po nagmamalasakit, sa lahat po ng umiikot, sa lahat ng mga gumagastos para dito. Napakahalaga po nito. Hindi po nasasayang ang lahat ng pagod ninyo, lahat ng gastos ninyo, sapagkat ito pong ginagawa ninyo ay nakapaloob po yan sa saligang batas. At ito po ay kailangan desisyonan ng ating mataas na hukuman. Hindi man po natin, katulad po ng sinabi ni Ma'am, inaantay po natin ang desisyon nila. Pero bawat pirma po na yan, nakakapagbigay po yan ng hudya sa ating mga hukom na magdesisyon. Kaya po sana, mga mahal ko kababayan, marami pong nagme-message sa akin kanina pa. Hindi pa kami nakakapirma. Meron pa dito, Binyan Laguna. Hindi po kami nakapirma. Hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos ito. Tuloy-tuloy po ito.
mga mahal kong kababayan, tandaan po ninyo, hanggat pumipirma po kayo at ipinaglalaban ninyo, ang karapatan po ninyo, hindi lang po ito tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay patungkol sa boses ninyo. Mhm. Dapat po dito sa bayan natin, ang pinakamahalaga ay boses ninyo. Maraming salamat. Maraming sir. Senator Robin, Pinakamalaga ang boses ninyo, kaso under Marcos admin, anak ng kagwang, walang halaga ang boses ng maraming Pilipino. Niyuyurakan tayo, tinarantado, tiniinsulto ng mga hayinayupak, ng mga buwaya dyan sa Kongreso, lalo na po si Bongbong Marcos. Pinapahirapan po ng gusto ang taong bayan. Tuloy oh. bago po may tanong po dito, Apo. no, gusto po nila malaman, sa tingin niyo po ba, may possibility if ever in the future, may legislative measure ba na possible i-file sa Senate, Congress, or Congress? Patungkol po dito? Opo, siyempre po, alam niyo naman po ninyo, meron po tayong separation ng legislative at judiciary. Pero kami po, the Senate, hindi po kami, katulad po halimbawa, noong kami po ay gumawa ng resolusyon na ang ating pong dating Pangulo, siya po ay yung sa house arrest. Opo, hiniling po namin yan, gumawa kami ng resolusyon at sinuportahan po yan ng majority ng napakaraming senador. Iilan lang po ang kumontra. Kilala nyo na po yun. Meron din po Yung house arrest po na resolution, ano na po ang nangyayari doon? Yun ang magandang tanong kay Senator Idol Robin Padilla. Idol, may magagawa ba yung resolution noon ninyo para mapauwi ang former President Duterte? Kasi Senate resolution po yan eh. Inuunor ba yan ng International Criminal Court? At ina-acknowledge ba yan ni Bongbong Marcos? Kasi mahalaga ho yan eh, na hindi lang Senado po ang sisigaw na dapat papauwi na si Duterte, kundi kasama po ang Malacanang dapat, ang buong Kongreso. Kaso ang problema nga ho, papakinggan ba ni Bangag yung resolusyon na yan? Nagiging resolusyon, goods na rin ho yan. Pero, ang tanong, magiging epektibo ba at rerespetuhin ba yan at i-honor ba yan sa International Criminal Court? Tuloy po natin. kaming kakafile lang. Yan po yung resolusyon na kaka-approve lang na dapat walang Pilipinong pinapadala sa ibang bansa nang hindi tumaan sa hukuman. Sinuportahan din po yan ng maraming senador. Meron din lang iilan na hindi sumuporta. Kilala nyo rin yun. Yung apat yun. Yan po ang positibo naman na nangyari. Nang dahil sa sakripisyo, alam nyo, yan na lang ang papel lagi ni Digong, nagsasakripisyo para sa atin. Pero dahil sa sakripisyo niya, kita nyo ho, nagkaroon ng resolution ngayon na dapat walang Pilipinong pinadadala at huhusgahan sa ibang bansa na hindi dumadaan sa korte natin. At gusto ko rin pong malaman ninyo, sa Rome Statute mismo, nakalagay mismo doon na dapat bago nila kunin, tumadaan muna sa korte natin. Ang hindi natin maintindihan bakit nagkaroon ng napakabilis na nangyari. Kaya yan po, maniwala po kayo sa akin, kami po na mga kakampi nyo sa Senado, lalong-lalo na po sa mga inupo, titigong, kami po yun. Hindi po kami nakakalimot sa taong bayan. Maraming sir. Gusto ko po yung talakayin yung sinabi ni Robin Padilla na meron silang resolusyon na ipinagbabawal na ipadala ang isang Pilipino sa ibang bansa nang hindi nililitis o dito walang due process. At may kumontra. Sinong kumontra? 4 yan, alam ko eh. Kumontra si Bam Aquino dyan, Kiko Matching, Risa Hontiveros, at sino pa ba yan? Basta 4 sila yung kumontra ho dyan. Ang tanong, itong resolusyon na ito ay tatamaan ba kaya yung ginawa ho ng gobyernong Marcos kay Tatay Digong?
At sa akin, meron naman talagang batas na bawal po dalhin ang isang Pilipino sa ibang bansa pag hindi dumaan sa local court. Ang nangyayari nga lang ay binabali ng gobyernong Marcos, bend the law ika nga. At labag sa batas yun, ginawa nila ni Bongbong. Kaya nga sabi ni Vice President Inday Sara, kidnapping. Yung ginawa nyo sa tatay ko, yan ang maliwanag dyan. Kinidnap ninyo ang tatay ko at dapat kayo ay makulong. Ako sa akin very positive ho ako na pag hindi makauwi si former President Rodrigo Roa Duterte under Marcos admin, pero pagdating sa next administration kay Vice President Inday Sara, 100% ako dyan. Makakauwi ho yan. Si Tatay Digong, iuutos na ng Presidente, Republika ng Pilipinas. Iuwi nyo yung taong iyan. Kasi walang pananagutan yan sa inyo. Kung may pananagutan man yan sa aming mga Pilipino, dapat dito yan sa Pilipinas managot. O tangina, ligtas si Bangag dito pag nagkataon, hindi mapadala sa daig. Anyway, wala namang problema. Mas maganda nga, makikita mo si Bongbong Marcos makulong sa gitna ng Pasig River Para pag magdumaan ka, makikita mo nandyan yung pamilyang Marcos Nakakulong dahil sa mga mali-malitang pirang ninakaw yung mga hinayupak sa kaba ng bayan. Pakinggan pa natin yung additional press code ng Maraming salamat, Senator Rodrigo. Mas naiintindihan na natin. At alam natin na kaka-birthday lang ni PRRD. So, gusto nating tanungin si Miss Mocha kung bilang original Pauson, na bumalik. ano ang masasabi mo sa mga sumuporta dito sa Tay Kami Naman? Ayun po, katulad po ninyo, ako po ay patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa tatay ng bayan, si Tatay Digong. At sa dami ng nagawa ni Tatay Digong, the least thing that we can do is sign the petition. Nananawagan po ako sa bawat Pilipino kung sa tingin nyo may nagawang maganda si Tatay Digong para sa inyo, sa pamilya nyo, sa ating bayan, pumirma kayo. Pumirma po kayo dahil sinasabi nga ni Senator Robin Padilla, karapatan natin yon na marinig ng Supreme Court at malaman nila na marami ang nagmamahal kay tatay. Kanina lang po, nandun po tayo di pa sa Supreme Court. May nakausap po akong dating OFW, taga Bahrain. Ang pangalan niya, si Sir Mark. Sabi niya, hindi dapat nakakulong si Tatay Digong dahil sa dami ng ginawa niya magaganda sa ating bayan. Kaya, andito po tayo nagkakaisa para pauwiin ang tatay ng bayan. So, bring him home! Bring him home! Gusto ko yung word na si Mocha yung isa sa mga original DDA. Saksi po ako dyan. Tama ho yun. Talagang isa sa mga original DDA, si Mocha, nakita ko po yan 2015. Kasama po yan sila yung Moy Palaboy yan. Magkapatid na yun. Alam ni Jamie Bundok. Yan sila talaga yung mga original na nakikita ko't nangunguna. Kasi that time, pag may celebrity po na nangunguna at sumuporta sa politiko, malaking impact ko. Ito po sila. No? Libre po yung ginawa nilang pangangampanya kay Mayor Duterte that time. Tama. Bring him home lagi. Tuloy lang Thank you so much, Miss Mocha. Oh, may question ka. Ayan, isa pang tanong from Juliet Pacot of Saksi Ngayon. Juliet Bacot. Ang tanong ay ilang libo daw na lagda ang kailangan para makumpleto. Target na maganda yan. number ng lagda para makumpleto yung pinipetisyon sa Supreme Court at kasama pa ba itong ipa-file sa Supreme Court? Yung sa, ano ba yung number na kailangan, wala naman kasing ganung, na dapat kung naka 500 na, naka 1 million na or whatsoever. What I know is that in 2020, Attorney Dino De Leon filed a petition before the Supreme Court asking for a
petition to compel PRRD to disclose his health condition. That petition, sa gitna ng pandemya, gusto nila nabigyan ng prioridad ng Korte Suprema yung petition na yon, yung kanilang request for writ of mandamus, ayan, if I remember it correctly. In that petition was supported by a signature campaign. So, syempre, sa medyo ano na to, no, kabilang parlor ito na action, ganyan. And they according to the civic group na nagsuporta doon sa petition na yon, si Attorney Dino at 10 ng mga tao na ordinaryo ay gustong malaman ang health condition ni PRRD at kinocompel siya na i-disclose ito sa sambayan ng Pilipino. So that's why there was a certain number of May precedent signatures na. collected for that purpose. Ultimately, hindi sila nanalo sa Supreme Court. But the prayer was that for the petition to be given due course. Nag-decide ba ang Supreme Court? Yes, nag-decide ang Supreme Court. And that's what we wanted. That's 11,000 signatures. That's 11,000 signatures. And what we have is 304,304 signatures. So, we do not know what is enough. But if we keep on, dropping signatures to them, telling them that we are all waiting and we are getting impatient, they owe it to us. Whether they agree with us or not, it doesn't matter. What we want is for them to resolve it once and for all. Because this divides the nation. So, sana magdesisyon ang Supreme Court at yung numero natin, yung mga tao na nagtatanong, bakit 300,000 lang? Akala ko ba 32 million kayo? Yung mga ganyan. This is an entirely different ball game. And it takes initiative, it takes some effort to join this kind of campaign. And, well, as far as we are concerned, ang layo naman ng 11,000 sa 304,000. Diba? So, yun po ang measure niya. Ayun. Kaso nga, yung petition ng 11,000, natalo ho talaga yon. Dahil hiniling po sa Supreme Court na ilabas yung medical record si Tatay Digong. Tama ba? Yung health record. Kung hindi ako nagkakamali. Pero hindi yan ang gusto nating mangyari, no? Na matatalo yung petition. Kailangan aksyonan ng Supreme Court. So, ang hiniling na dapat bumusis na po sila, magdesisyon na po sila kung yung ginawa ho ba ng gobyernong Marcos kay former President Duterte ay kung illegal or legal. Yan lang naman ho ang malaga dyan Kasi kung until na wala po silang decision, ano pong mangyayari dito? Bingihan na lang tayo, bulag-bulagan na lang ho tayo. Na wala tayong nakita, wala tayong narinig sa ginawa ho ng gobyernong Marcos kay former President Duterte. Ako mismo nandun ako sa Villamor Airbase. Ilang oras po tayo doon nagpupuyat, nagpapagod dahil talagang tinutulan po natin yung ginawa nila kay Tatay Digong. Na talagang kinidnap po yan. Yan ang literal talaga na kinidnap. Ang gamit po ay puwersa ng mga militar. Puwersa ng mga kapulisan. Para lamang hulihin yung isang 80 anyos na former president na wala ng kalaban-laban, ang bagal-bagal, ang hina-hina ng nung lakad May sakit na. Kasi kung matatalo tayo dito, para bang bibilatan din tayo dito ng mga loyalista. Baka imikos-mikos na naman ang Korte Suprema. Pero ako naniniwala pa rin ako na meron pa rin dangal itong Korte Suprema ng ating bansa. Na dapat nga ay hindi mapadala itong si Tatay Digong Pero ang bagal naman kasi ng Korte, until na wala pong boses At matagal na po sila sinampal ng gobyernong Marcos. No? Yung Korte Suprema.
Ang sabi nga ho ni Miriam Defensor Santiago ang Korte Suprema ay ang pinakahuling, ang Korte Suprema, ang ICC ay ang pinakahuling puntahan ng isang bansa if ang justice system ng naturang bansa ay hindi gumagana. Pero meron po tayong justice system na gumagana until now. At may sinusumbungan tayo ng iba't ibang klaseng korte. Meron Sandigan Bayan, may ombudsman, no? May mga regional trial court, may Supreme Court, may sumbungan pa tayo Dapat yung ICC huli na lang kung talagang hindi gumagana ang ating saligang batas at ang justice system. Pero gumagana nga ho Maayos nga ho ang takbo. Ito ay maliwanag na pang-iinsulto, pagyuyurak sa kagalang-galangang kataas-taasang Supreme Court ng ating bansa. Yan yung kini-question natin. Papayag nga lang ba ang mga hurado, maestrado dyan sa Korte Suprema na pinagtatawanan tayo ng taga-ibang bansa? Kagaya ng isang Japan, yung Japan na human rights advocate. Maliwanag na sinabi niya, walang papel ang ICC sa Pilipinas. Dahil hindi under ng ICC ang Pilipinas. May sariling bansa ang ICC. ICC ang Pilipinas. May umiiral na batas na hindi po pwedeng yuyurakan ng International Criminal Court at hindi po pwedeng papayag tayong mga Pilipino na itong si Digong ay dalhin sa ibang bansa at doon litisin po, tangina. Wala bang kakayahan ang Korte Suprema? Ito yung pinakamalaking insulto. Tingnan mo itong nangyayari kay Tatay Digong, malamang sa malamang, gagantimpalaan ng gobyernong Marcos yung mga ginagamit nila. Yung nagiging mga atakdog nila. Lalo na po itong si Trillanes. Sa nakikita ko itong si Trillanes, malamang, magkakaroon po ng posisyon sa gobyerno. Yun yung ugong-ugong ngayon Na bago matapos ang termino ni Bongbong Marcos, ay si Trillanes ay uupo bilang gabinete ni Bongbong. Saan uupo si Trillanes? Baga gawing DILG itong si Trillanes. Ito po nabasa ko po Yung balitang ito, narito. Ang sabi, Trillanes handang maging cabinet member ni BBM, anak ng kamuti. Nagsama na ang mga demonyo. Nagsama na ang mga ipapakulong ni Vice President Inday Sara sa 2028. Ganito na talaga, Garapalan na, harap-harapan na. Wala na silang pakialam kung ano ang mangyayari sa Pilipinas, anong gagawin ni Bongbong Marcos. Basta si Trillanes, pipremyohan ko. Basta si Trillanes, bibigyan ko ng pwesto dahil ginagago si Duterte. Nang dahil sa martis ni Trillanes, na dahil sa kagaguhan ni Trillanes, hayan, si bibigyan ng pwesto ang animal na ito. O tangina, kaya naman to suntukin ng pamangkin ko Itong si Trillanes, suntukan sila. Ito, masyadong masyadong galing-galingan ng bugok na ito na ngayon niluluhuran na ngayon ng mga dilawan, pinklawan at mga loyalista. Mga Marcos loyalist. Nagiging puunan nila itong si Trillanes. Na halos lahat ng lumalabas sa bibig ni Trillanes, pinapaniwalaan ng mga supporter si Bongbong Marcos. Ito na ngayon ang maliwanag. Cabinet member, saan kaya ito pwede? No? Wala, hindi siya qualified. Kung ako presidente, anak ng kagwang, itapong ko na lang itong hinayupak ito sa Pasig River. Hindi naman qualified itong asong kanin na ito. Kalderong kanin na ito. Baka papalitan niya si Claire Castro. Magiging tagapagsinungaling ni Bongbong Marcos. Paldo rin to sa malitang pera Sinabi, di ba, ng mga retired soldiers, na si Trillanes, pumaldo rin po yan Kumikita ang kabuhayan Malapit na yung karma. Ako nakikita ko na naaninag ko na Dito sa Mindanao, sa amin. 100% kami dito, Soli Duterte.
Kung meron mang anti-Duterte, putang ina, yun yung mga durugista, mga adik pa. Pag nakita mo, sa totoo lang, pailan-ilan na lang ho, yung mga naniniwala at nakikinig kay Bongbong Marcos. Yung mga nakinabang na po sa mga malita-malitang pera, yun na po ang nakikinig, yun ang naniniwala, yun pa rin ang sumusuporta. Sa nangyayari sa ating bansa, sa palagay nyo ba, may naniniwala pa kay Bongbong Marcos? Sa akin, tanga na lang ang naniniwala dyan. Buang na lang ang naniniwala dyan. Nasiraan na kayo ng bait. Sa ginawa ko sa Pilipinas, bagsak na bagsak, lagapak na lagapak. Naniniwala pa rin ho kayo. Alam niyo po ba? Di na kaya ng Pilipino eh. Ang kahirapan ngayon, dulot ng gobyernong Marcos. Mahirap kumita ng pera. Mahal ang bilihin. Mahal lahat. Walang ginawa ang mga animal kundi magpapasarap. Maglilima sa kaba ng bayan. Palitan ng piso kontra dolyar, bagsak na bagsak. Anak ng kamote. O ito na. Naitalaga na po ngayong araw. O ang halaga ng piso humina sa bagong record low. 60.69. Mag 61 pesos na ang palitan ng piso kontra dolyar. My God. Saan ang hostesya ho nito? Alam niyo po, pag humina ang piso, panigurado ang mga bilihin magmahal. I think 70 to 80% ng ating kinukonsumo, kinakain, mga produkto na makikita mo sa merkado ay mga imported. Pag imported po yan, panigurado, mas maraming dolyar ang gagamitin mo para pambili sa mga produktong iyan. Kaya mahal mo nabili, ang resulta, mahal mo rin ibibenta. Papatong ka rin ang napakalaking presyo. Ito ho yung nangyayari sa atin. Magdudubino effects po yan. Magmahal lahat yung mga yan. Na wala namang ginawa si Bongbong Marcos. Sige nga, ano ba ang ginawa na hakbang ng gobyernong Marcos upang mapigilan ang patuloy na pagbulusok ng palitan ng piso kontra dolyar? May hakbang ba sila? Wala ho eh. Hinayaan lang ho nila ito. Ang sabi naman ng mga tanga, okay po yan, pabor yan sa mga OFW. Mataas ang palitan ng piso kontra dolyar. Paano naman yung hindi OFW at walang kamag-anak na OFW? At kahit ganyan at mataas ang presyo ng dolyar, anak ng kamote, yung purchasing power natin dito sa bansang ito ay mahina at kukunti lang. Kunyari, mag-grocery ka sa sa isang mall, ang dala mong pera ay 1,000, supermarket ka, puta, kung ang mahal na ho ng presyuhan, 1,000 mo kunti lang mabili. Di na magkasya, anong mabili sa 1,000? Yan po ang magiging epekto yan. So magmahal lahat ng bilihin at lalo tayong babagsak. At mahirapan ang taong bayan. Pati bigas imported, asukal imported. Tignan mo, yung piso. Yung piso ho no? Bumabagsak. Yung gasolina, tumataas ang presyo. Magkano na bang presyo ng diesel ngayon? 125, 129? Yung gasolina, nasa 105, mga ganon. 100 plus na rin. Ay, anak ng kagwang, mag-i-increase na naman. Effective March 31, magtataas ang gasolina ng 2.50. Tapos yung diesel, magtataas ng 12.50. Anak ng kamuti, ano na pong mangyayari sa bayan natin? Yung diesel, yung van namin dati, 3.4 lang yun, full tank. Ngayon, mag 7,000 full tank. More than times 2 na itinaas yung presyo ng langis ngayon. Ano ang ginawa ni Bangag? Ayun, singhot pa ang hinayupak na ito. Wala na ho, no? Yung mga Pilipino, patuloy na bumabagsak, mga Pilipino, patuloy na lumalagapak. Ano bang ginawa ni Bongbong Marcos? Sa'yo, nagpapaipal.
pumupunta sa sibuyasan, okay daw yung stocks ng sibuyas. Hindi naman po sibuyas yung ating problema, kundi ang problema po natin ay yung langis. Meron na bang langis? Okay na ba tayo sa Russia? Okay na ba tayo sa China? Kung okay na, dapat na magbaba ang presyo ng langis. At ni minsan, nagkaroon po ng crisis sa ating bansa. Hindi po inuutos ni Bongbong Marcos na i-freeze po yung mga presyo ng mga bilihan, pati langis. Price freeze, wala ho siyang inisip. Meron na siyang tinatawag na state of emergency. Mantakin mo yan Binigyan ka na ng kapangyarihan ng Kongreso na magdeklara ng state of energy emergency. Bakit patuloy pa rin po ang pagtaas ng presyo ng langis? Hindi ba po pwedeng sabihin mo para na, mga gago kayo? Huwag na ho ninyong pahirapan ang taong bayan. Tama na yan. Lampas hanggang impyerno na po ang presyo ng langis. Iyon po sana ho. Kasi para saan yung state of emergency ng buang na ito? Para lang magpalabas ng bilyon-bilyon ng pondo. Pagkatapos kukurakotin, ilalagay sa mga malita. Pero yung kapangyarihan niya na pwede niyang i-stop ang pagtaas ng presyo ng mga bilhin, hindi niya nagawa. Yun ba ho yun? State of energy emergency. Aba, naalala ko po kay former President Duterte, noong Maynilad, magtataas ng presyo ng langis o presyo ng tubig. Anong sinabi ni Tatay Digong? Sige, magtaas kayo, maningil kayo ng sobra-sobra. Ipapasara ko kayo. Ititik over ko kayo. Huwag kayong magtaas ng presyo ng tubig. Anong nangyari? Hindi nagtaas. Natakot sila kay Tatay Digong. Pero si Bangag hanggang ngayon, wala po siyang pakialam. Hindi niya iniisip yung maraming Pilipino. Kay Tatay Digong nung pandemya, ano po ginawa ni Duterte nung pandemya? Lahat ng presyo, huwag magtaas. Price freeze. Pinigilan niya lahat. Pati langis. May digmaan din yun Matindi pa yun. Digmaan pa at pandemya pa. Tinamaan tayo dun. Lahat apektado. Pero tumaas ba ang presyo ng langis na abot hanggang impyerno? Hindi po tumaas. Napigilan ni Duterte. Pero itong bangag na ito, minsan hindi niya napigilan ito. At nung tinanong ng media, nakukontrolin ba niya yung industriya ng langis at i-take over ba niya? Anong sabi niya? Huwag natin pag-usapan yan. Ayaw ko pag-usapan yan. Hindi niya sinagot. Umalis siya. Sabay takbo. Meron ka namang state of energy emergency. Pwede mong i-take over po itong industriya ng langis. At ang tanging gobyerno na lamang po ang magbibinta ng langis. At ang gobyerno na lamang ang mag-operate lahat ng mga property ng mga langis, ng langisan. Pansamantala hanggat sa magbalik sa normal ang presyo ng langis. Hindi, pinapatuloy mo pa rin yung pag-increase ng langis dyan Diesel 12.50, putang ina nyo, sarap yung pagmumurahin ng malutong. Hindi na po ito makatarungan Kailan ba kaya itong mga animal na ito magabaan? Marami na nga talaga ang nag-alala. Promise. Ang sabi nga nila, babalik pa kaya ang normal na presyo ng langis? Yung 55, 60 na presyo ng langis at diesel, babalik pa kaya yan? Ano sa tingin ninyo, babalik pa ba? Ako sa akin, hanggat si Bongbong Marcos ang presidente, hindi na po babalik ang dating presyo ng langis at hindi na po ito bababa. Bababa siguro 0.50 sentimo, pero yung increase dito, putang ina nila, lampas 10 piso, 20 pesos. Hindi na ho yan bababa. Alin Again, hindi na po yan bababa ang presyo ng langis
pag si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Pero kung kinabukasan, si Vice President Inday Sara na ang maging presidente ng Republika ng Pilipinas, putang ina, yan ang isisiguro ito sa inyo. Talagang babagsak ang presyo ng langis at babalik sa dati ang presyo ng langis. Bakit? 100% po yung in-increase ng langis sa Pilipinas, samantala yung iba hanggang 45% lang, hindi nga umabot ng 50%. Eh kung si Inday yan, sasabihin lang ni Inday, hanggang dyan lang kayo. Bumalik kayo dyan, hindi po pwedeng lampas-lampas. Sino kumita dito? Ang mga vampira na umiinom ng langis. Hindi ba kaya? Kasama rin po dito si Bongbong Marcos sa nakikinabang sa pagtaas ng presyo ng langis. Nang sabi nga ni Harry Roque, pumaldo ang gobyernong Marcos sa walang ngumpay na pagtaas ng presyo ng langis. O ito naman, magtataas na naman ang presyo ng langis. Panigurado, Bongbong, isusuka ka ng taong bayan at manggagalaiti po sa inyo ang taong bayan sa ginawa mong panggagagong ito. Po, ang anak ng kagwang. March 31 ho. Kailan po ito? Bukas na. Kaya ngayon kayo ay magpa-full tank na. Kanina nga ho, anak ng kamuti, 2,000 lang pinang-diesel ko sa Aban eh. Kasi ang mahal. O ito, magtataas pala bukas o 12.50. Grabe na to, hindi na to makatarungan. Kailangan na pong gumalaw ng taong bayan. Wala na. Sobra-sobra na ho ito. Kaya pa ba ninyo? O kayo mga bubunistang tanganista, hindi ba kayo apektado sa nangyayaring ito? Kung hindi kayo apektado, ito lang ang masasabi ko sa inyo, ang tatanga nyo. Kung hindi kayo apektado, isang kalukuhan ho ito. Na dapat ho, managot ang dapat managot. Parusahan ang dapat parusahan. Time will come. Butang ina ninyo, makukulong kayong lahat ni Vice President Inday Sara Duterte. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa.
vlog mo may pag-asa.